Grabe po ito mga kababayan, mga kaparing kung saan isang vice mayor nga po ang pinatay ng isang sangguniang bayan o SB pero walang malinaw na dahilan o motibo kung bakit nga ba ito nagawa ng isang sanggunian ng bayan na patayin ang kanilang vice mayor nga po sa isang bayan sa Aklan. Tara, pag-usapan natin. Hey, what's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago po tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. At ngayon, pag-usapan natin ang ginawa ngang pagpatay ng isang sanggunian ng bayan sa isang vice mayor nga po sa isang bayan sa Aklan. Pero ito yung nakakapagtaka, ito yung pinaka-twist ng storya. Wala pong malinaw na dahilan kung bakit nga ba ito nagawa. Usually, sa mga nakikita natin, sa mga naririnig natin mga balita, ang mga patayan sa politika ay gawa nga ng magkalaban, tinik na sigalot at away. Kahit sa national, nakikita natin ang bantaan. Gaya nga po ng pagbanta ni VP Sara na pagpapatay kay Pangulong Marcos, kay First Lady at Speaker of the House. At maging sa mga lokal na pamahalaan, especially po sa mga provincial, ay pinakauso talaga yung mga bantaan na pagpapapatay lalo na kapag malapit na ang eleksyon o kaya naman merong sigalot at away sa pagitan nga po ng dalawang makapangyarihang political clan sa isang lungsod, sa isang lugar o sa isang probinsya. Usually, away politika ang dahilan, magkalaban, pero ito ang pinakakaiba sa kwentong ito kung saan ayon nga po sa report na inilabas ng pulisya ay magkalapit palang magkaalyado at magkaibigan ang vice mayor at ang sangguniang bayan o ang suspect nga sa pagpatay sa kanya. Kaya naman walang malinaw na dahilan paano nga ba ito nagawa. Kasi nga naman, hindi sila magkalaban sa politika o hindi magkalapit na magkaalyado. Incident is around 9:15 a.m. po. And then yung place of incident natin is doon po sa SB office, particularly doon po sa office ni Vice Mayor Honorable Julio Estolyoso. So yung victim po natin, si Vice Mayor Julio M. Estolyoso. And then ang suspect po natin is si Mayrel B. Senatin, 43 years old, married po and a member din po ng Sangguniang Bayan po ng Ibahay. Ayon kay Police Major Rajiv Salbino, hepe ng Ibahay Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon, dumating raw sa Sangguniang Bayan Session Hall ang suspect na si SB member Senatin bandang alas 9 ng umaga. Pagpasok raw sa opisina ay humingi raw ito ng kopya ng municipal ordinance sa empleyado. While inside the SB office, the suspect asked for a copy of all ordinances of Ibahay during his term to the staff doon po sa office. Pagkalipas raw ng ilang sandali ay lumapit raw ito sa Vice Mayor at nagtanong kung ano ang kanyang kasalanan. The suspect approached the victim while asking to quote, "Vice, ano ang salaki mo?" So, ibig sabihin po, Vice, ano kasalanan ko sa iyo? Tinanong daw nito ang Vice Mayor patungkol sa kung ano ang kanyang kasalanan at agad raw na tinutukan at pinaputukan ng baril. And then, without apparent reason, he drew his firearm and shot the victim, hitting him on the left chest. So, multiple gunshot wounds po yung natamo po ng ating victim. Agad na dinala dito sa Ibahay District Hospital ang biktimang si Vice Mayor Estolyoso, pero idineklarang patay bandang alas 10:23 ng umaga. The victim was brought to Ibahay District Hospital for medical treatment, and yung suspect po natin was arrested by responding officers doon na po sa residence po ni SB po, sa bahay niya po na aresto. Further, the victim was pronounced dead at around 10:23 a.m. po by Dr. Marie D.T. Santa Maria, attending physician po ng Ibahay District Hospital. So yun lamang po yung mai-share po natin na information as of today. So ongoing po ang SOCO, pinaprocess po ang crime scene, and then nag-request na rin po tayo ng ballistic, and then ang autopsy po, and then ng paraffin test po para sa ating suspect. Anong baril na ginamit? So yes po, na-recover po natin yung baril na ginamit. It's Glock 17 po yung baril na ginamit. May ano naman sir, may papers naman po. Yung... Initially, according po kay SB, meron naman daw pong papel, but we will validate it po sa ating FEO kung meron po talaga siyang license. Sa initial sir, ilang putok yung... Sa initially po, ang sabi ng suspect natin is multiple, around 6 or 7. So hindi pa po natin na-confirm. So ongoing po kasi yung SOCO natin, so marirecover po natin doon.
yung ilang basyo. And then ongoing din po yung sa doktor po natin para matignan po yung entry and exit po ng gunshot doon po sa victim Personally, po sir, natin. na-met nyo sa inyo yung suspect, si member sa natin, sa inyo. Ano Siya po? talaga po ang bumaril. Hindi pa naman po siya nag-admit at ngayon po nandyan po siya sa cell natin and medyo kung papansin niyo po tulala pa po siya doon sa nangyari. And ganon din po ang ating mga witnesses. So at shock pa po sila ngayon, so that is why magkakandak pa po tayo ng debriefing and investigation later on. Ano bang alitan ng dalawa, sir? May kaugnayan sa politika? So initially, wala naman po kaming nakikita na politics na alitan kasi isa lang po na party list po sila. Opo, isang partido lang po sila at magkaalyado po sila. So Sir, ito po. palapit lang kayo dito sa police station yung SB member. Wala kayong mga haka na narinig na kung information between sa dalawa? Wala pa po kaming na-report dito sa station o narinig na meron po silang personal na alitan. Opo. So wala po. Kaya po nagulat po lahat. Katulad din po ng mga witness, nagulat din po sila na bakit bigla na lang binaril ni SB si Vice na wala man lang silang alitan before nung incident na yon. Sinong mga tao doon sa session hall, sir, nung mangyari ang incident? So hindi ko na po siguro sila pangalanan para sa kanilang Mga ilang protection. tao, sir? Mga So ilang- around 3 po. Pa-confirm na, sir, kung may nangyayari po ba or may schedule po bang session ngayong Friday? Wala pong session ngayong Friday Anong po. araw, sir, yung regular session? Thursday po. Meron po silang session ng Thursday. Opo. So pumunta lang talaga kanina. Pumunta lang po si SB. Yes sir, nagtatanong po siya ma'am tungkol po nga po doon sa ordinance na pinapapotocopy niya. And then pagkatapos ng tinanong yung staff, pumunta na po siya kay SB. And then without apparent reason, bigla na lang niyang sinabi na anong kasalanan ko sa'yo. Sir, may And then footage binaril niya po po. ba doon sa loob mismo? Yes po, no, tinignan po natin, wala pong CCTV po sa loob ng SB at sa office po ni Vice Mayor By po. security itong si Vice, sir. Si Vice Mayor. So, as of the time, wala po siyang security doon sa loob. Opo. Allowed po ba yung mga SB na magdala ng baril sa opisina? Sa ano po kasi yan, sa SB, kung may papel po siya na license to own and possess at saka permit to carry firearms outside the residence, pwede po siya magdala ng baril sa labas po ng kanyang residence. Ibig sabihin po noon. Pero meron po tayong sa mga SB, ang alam ko meron silang rules and regulations sa loob po ng SB, kung lalo na po kung may session po sila sa pagdadala ng firearms. So apparently wala pong session kanina. So in-approach niya na lang si Vice and then yun nga po yung nangyari. Sa mga nakarang araw, sir, wala kayang mga naipa-record si Vice tungkol sa mga kung ano man ang mga suspicious na Wala naman po kasi tumatawag naman po sa atin si Vice kung meron po silang concerns sa SB or sa mga dito po sa bahay ng Ibahay, nag-inform naman po sila. So this few weeks, wala naman po siyang tawag or report sa amin. Sir, anong possible case o i-file na kaso laban po kay... Yes po, prepare po natin ang case dyan is murder po ang ating ipa-file. Mahabol pa ba ngayon, sir, yung inquest po ngayon? Or Yes po, ihabol po natin yan. Kung hindi po mahabol, pwede naman po bukas na po natin. Tingin natin, sir, inquest. plinano po ito ni SB. So, ayaw ko pong ma-preempt na ma-judge kung pinlano ba or hindi. So, ongoing pa po kasi yung investigation natin. So, Electionist po titignan ba? natin. Electionist itong SB? Yes po sir, pangalawang ano na po ngayon. Sa ano, sir, yung baril, sir, kumpleto naman yung papers. Yun nga po yung sabi ko, according kay SB, sabi niya, kompleto naman po yung papeles. Pero i-verify pa po natin sa FEO kasi hindi niya po dala yung yung papers po. Pa-clarify, sir, yung sa opisina mismo ni Vice, nakaupo siya at that time? Yes po, nakaupo si Vice. Yes po. yung bangko na yan, sir, yung sa labas kanina, yung bangko talaga inuupuan ng biktima. Binuhat na lang. Binuhat pa, opo. Nakaupo siya dyan na binuhat papuntang MDRRMO. Binuhat po patrol. siya, binuhat po siya. Sino po nagbuhat, sir, palabas kayo? Ang mga MDRM po. And then nag-responde po kasi ang ating police kasi narinig po natin ang putok. Makikita nyo naman po, malapit lang po yung SB. So Ebidensya naka-respond. share, may empty share na nakuha. Mayroon pa sa upuan isa. Yes Ilang po, empty sir. share na nakuha, sir? Hindi pa po nabibilang ngayon kasi ongoing pa po yung SOCO May nakausap investigation kayo, sir, ngayon. na ibang SB member na baka before pa nito may nag-away na sila? So wala pa po tayong official report na may ganyan pong insidente. So yun po yung mga titignan nating anggulo at magbibigay na lang po siguro kami ng update para sa karagdagang katanungan nyo po mamayang hapon or bukas po ng umaga. Kung hindi magkalapit na magkaalyado